Yung mga nasa labas po, pwede pang pumasok. Yung mga nakaupo, kanina nag-usap po kami ng mga nangangasiwa sa ating programa ngayong umaga, ngayong araw na to, merong special raffle ang mga nakaupo, ang mga naririto sa loob. Kaya pasensya po kayo, na-announce ko yan, yung mga nakaupo ay merong special raffle mamaya. Inaasahan po natin mapupuno tayo Dahil ang mga nangasiwa, naghanda sila para sa 150 na adult. Palagay ko wala pa tayo niyan. Pero yung pagkain kanilang inihanda, may 180. Wala pa yung mga bata ron. Kaya talagang magsasawa tayo mamaya. Salamat sa Panginoon. Magsikain tayo. Merry Christmas po! Sabi nila, today is 18. Ang sinasabi ng marami, naririnig natin yan, at totoo naman yun. Christmas is just around the corner. Christmas is already in the air. Parang nasa hangin. Tayo po naman hindi yun ang ating pakiwari. Pagka ganitong dumarating ang Kapaskuhan, ay talagang meaningful sa atin dahil ito'y sineselebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pagtituwid lang po, hindi natin tiyak kung December 25. Marami nagsasabi, hindi nga December 25 Pero just the same, one day, nung 2,000 years ago, ang sinasabi ng banal na kasulatan, wala mang eksaktong date yan na ipanganak doon sa Bethlehem, sa sabsaban ng Bethlehem, ang ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas. Kaya iyan po ang sineselebrate natin, tinakda natin, ang December 25 na celebrate natin yan. Pero katulad nito, sineselebrate natin 18 pa lang. Yung iba last Sunday, yung susunod naman, yung iba naman sa susunod pang linggo. Pero wala pong pagtatalo riyan. Lahat na yan ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos kung tinitignan natin talaga, kung kinikilala natin na isang araw, 2,000 years ago, na ipanganak ang tagapagligtas sa lahat ng tao sa mundo na sasampalataya sa Panginoong Yesus. Merry Christmas sa lahat. Si Mary, isa sa mga pag-uusapan po natin ngayon, hindi dahil ito kasi ang pintas sa ating mga evangelical ng marami. Bakit kayo ang sabi nila, hindi nyo pinag-uusapan si Maria? Totoo po naman yun sa iba. Pero sa atin, pinag-uusapan po natin. Kaya lang, kukunti lang naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol kay Maria. Hindi po natin ibababa si Mary, pero hindi naman natin itataas sa kanyang dapat na kalagayan. Yan po ay matatalakay natin sa ating pagpapatuloy. Christmas, the birth of Jesus Christ, different po sa kapanganakan ng lahat ng tao. Kahit na yung account sa Matthew 1, ibang-iba ang kapanganakan pagdating kay Jesus. Ang kanyang pinagmulan, magmula kay Adan, kay Abraham, ang sinasabi roon, at ipinanganak kay Adan si Isaac, pinanganak kay Isaac si Jacob, pinanganak kay etc. bigat ng kanyang tatay. Pagdating sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, walang sinasabing tatay. Yan. Wala sang human father ang Panginoong Hesus na ipanganak siya. Yan ang pagkakaiba. Si Mary, Merry Christmas din siya. Kaya ang ating pamagat ngayon sa ating Merry Christmas. Tayo, Merry Christmas. Siya ang Christmas ni Maria. Tama rin. Merong konting lilinaw tayo riyan. Parang nakapunto ang focus natin dyan kay Maria. Hindi po. Pag-uusapan natin yan, maging malinaw yan. Pero si Maria, hindi natin maaalis na siya ay malaking bahagi ng Christmas. Tingnan po natin ito. Si Mary, wala siyang human father. Hindi siya asawa before may panganak ang Panginoong Hesus, si Joseph. At si Joseph, na kinikilalang stepfather ng ating Panginoong Hesus, ito ang talagang kulang na kulang kahit na ang ibang reliyon. Hindi po masyadong nabibigyang pansin ang tungkol kay Joseph.
Isang matuwid na lalaki, isang banal na lalaki, nakatuon lahat kay Maria ang kapanganakan ng ating Panginoon Hesus. Totoo naman yan, dahil siya naman talaga ang nagdala sa sinapupunan niya ng 6 na buwan, nagpalaki sa kanyang tatanan, of course, kasama na niya si Joseph doon. Pero si Joseph, itong gentleman na to, itong banal na lalaking ito, kakaunti ang binabanggit sa kanya hanggang sa mga panahong ito. Pero meron po siyang talagang lugar din. Tingnan natin. Miraculous conception, walang human father, through the power of the Holy Spirit. Yan po ang binabanggit sa Matthew 1:18. Dalang tao siya, walang nakasiping, walang nakilalang lalaki, at ito sa pamagitan ng paglililim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Tingnan po natin ang mga pangyayari bago dumating diyan. Ang expectation ng mga Hudyo ng mga panahong yon. Sila ay under the Roman Empire for mahabang panahon na, magmula sa Egypt, Babylonia, Assyria, lahat ng mga karatig na bansang lumakas, nasakop po sila. Hanggang sa mga panahong ito, under sila ng Roman Empire. Ano ang inahasahan nila? Sila po ay bumabasa ng Old Testament. Sila ay naniniwala sa mga hula sa Old Testament. Kaya ang inaasahan nila, ipanganganak sa kanila ang Mesyas, ang deliverer, ang tagapagligtas ng kanilang kalagayan. Hindi lamang spiritual, tayo ang inaasahan po natin sa mga panahong ito. Pag pinag-uusapan natin ang Panginoong Hesus, yung spiritual deliverance natin, yung kaligtasan natin sa ating mga kasalanan, yung kapatawaran natin sa pagkabulid sa impyerno. Sila, hindi lamang yan. They were expecting that a Messiah would come during their time upang i-deliver sila sa pagkaalipin sa Roman Empire. Dumating na ang panahon ng Panginoong Hesus na panganak na, hindi naman ganun ang kanilang inaasahan, kaya hindi nila kinikilala ang Panginoong Hesus up to now. Yan po ang nangyari sa kanila, yung expectation nila. Ang istorya po ni Joseph at ni Maria, magkasintahan sila, andun sa Nazaret ng Galilea, bigla-bigla, engaged na sila, pero ang engagement nito, ang tinatawag nito, betrothal. Ang betrothal, parang ito'y talagang mag-asawa na. Hindi na pwedeng maghiwalay yan kung hindi sa pamagitan ng diborsyo. Meron na silang legal kasunduan. Alam ng lahat ng mga kamag-anak yan, alam ng lahat ng mga kakilala nila yan, panahon na lamang ng kasal, bago sila magsiping, hindi pa sila nagsisiping. Yan po ang kalagayan nila. Pero si Mary, nagbuntis. Isipin na lamang ninyo ang consequence niyan sa mga kamag-anak, sa close relatives mo, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo. Kinikilala ka nilang matuwid na dalaga, malinis na dalaga, pagkatapos buntis ka. Just imagine the predicament of Mary and also of Joseph. At si Joseph na lalaking talaga namang banal, masunurin din sa kalooban ng Diyos. Ayaw niya. Nakita niya, nagbubuntis si Mary. Nagulumihanan siya. Gusto niyang hiwalayan secretly. Ayaw niyang mapahiya, pero talaga namang mapapahiya ka. Ito kasi ang problemang ito. Pag lumalaki ito, eh talagang mahihiya. Ako nga, hindi nga, ako babae, nahihiya ako minsan. Laki-laki ng tiyan ko eh. Sabi ni Ate Linde, patingnan mo na sa doktor yan. Hindi ko pa nagagawa yan. Ala naman sumasakit. Dati, napakaliit ng... Nung binata ako, 26 lang ito. Naging 22 nga yan eh. Payat-payat ko. Pero ngayon eh, yung 40 masikip pa. Yan ang nangyari po sa kanila. Imagine natin ang nangyaring yan. Ang kahihiyan. Imagine mo ang sasabihin ng mga kamag-anak ng society. Lalo na sa kanila. Sa ganyang kalagayan, habang nagbubulay-bulay po sila, si Joseph gusto na niyang hiwalayan pero kinausap din siya ng anghel, sabi niya, huwag kang mangamba. Si Mary ay malinis, nananatiling birhen, sabi niya, yung kanyang pinagbubuntis ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Sumunod din, wala tayong reklamong mababasa tungkol kay Joseph yan. Paano kung ipapaliwanag yan? Maniwala ba ako yan? Paano kung ipapaliwanag yan? Na magbubuntis ka, lalo na nung mga panahon yon, eh ngayon nagagawang pa ng paraan yan eh. Medically eh. Wala pang nangyaring nagbuntis na dalaga mula kay Adan hanggang sa kanilang kapanahunan. Pero si Joseph at si Mary, sabi, tinanggap nilang lahat ang katotohanan.
Hindi po ba napakadakila ng kanilang pananampalataya ng kanilang pagsunod sa Diyos? Dumating ang dekre ng Augustus Caesar, ang emperador ng buong mundo na kinikilala during that time, doon sa Roma. Lahat ng mga nasasakupang bayan magparehistro kayo, katulad ng ginagawa ngayon. Magbabahay-bahay, ngayon magre-rehistro, magsusulat, pero mabilis ngayon. Noon hindi, umuwi ka sa iyong bayan, kung ikaw ay taga Cotabato, kung ikaw ay taga Lebac, Cotabato, umuwi ka ron doon ka magparehistro. Kaya silang magkasintahan, magmula sa Nazaret, nag-travel sila, siguro mule, siguro maliit na kabayo. Yan ang ginagamit nila noon. More than 70 miles, up from here up to siguro lagpas pa ng konti ng Clarkfield. Sa loob, kalubluban ng Clarkfield. 70 miles away. Bunubundukin pa yan at rough road. Nag-travel sila. Si Maria ay buntis at malapit ng mga anak. Inabot sila ng kapanganakan niya doon sa Bethlehem ng Galilea. At nakita natin doon sa Sabsaban, wala na kasing punong-puno na during that time kasi lahat uuwi ka sa iyong bayan at ang Jerusalem, ang Bethlehem, malapit sa Jerusalem, ay puno rin ang lahat ng mga paupahan. Sa Baguio, tumitingin-tingin kami ng lugar, punong-puno na. Punong-puno na, lalo na mga 1,600 registered houses. Narinig ko lang kanina, on the way to the church. Ay binalidate na ng municipal, ng city government ng Baguio. Ito, malinis ito. Ito, qualified ito. Yung hindi parehistradong mga bahay na pinagagamit ninyo, ay magparehistro na kayo. Yan. Yan po ang kanilang, yung journey from Nazareth to Bethlehem. Katapos makita natin ang kanilang kalagayan doon. Sabsaban, wala silang masilungan, napilitang manganak sa sabsaban. Ano yung sabsaban? Ang sabsaban po yung kainan ng mga hayop. Sa tabi ng isang bahay, kung minsan ay parang cave yan, kuweba yan, medyo ukayan, at doon sumisilong mga hayop, doon sila pinakakain, doon sila pinaiinom. Hindi po ano yan, talagang maring mangyari yan. At yan ang nangyari sa kanila. Napaka-lowly ng kanilang kalagayan at napaka-lowly ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. So yan po ang background. Tingnan natin ang mga bagay na nais kong dalhin sa inyo. The birth of the Lord Jesus Christ as prophesied in the Old Testament. The prophecy about the birth of the Lord Jesus Christ. The birth of Christ is the fulfillment of the Old Testament prophecy. Hula po yan, prediction po yan. Hindi hula-hula ni Madam Auring. Hula ng mga taong kinasiya ng Diyos sa New Testament tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yung iba, ayaw na nilang basahin ng Old Testament kasi hindi raw nila maintindihan at wala na raw kinalaman sa atin. Hindi po totoo yun. Ang Old Testament po ay napakayaman, napakagandang basahin at pag-aralan at lalong lilinaw ang bagong tipan kung yan ay makapisa mo. Sa totoo, kung walang Old Testament, wala ring New Testament. At ang sinasabi po ng John, the Beloved, sa huling aklat na ng Bible, 1910, sabi niya, the essence of prophecy is to give a clear testimony about the Lord Jesus Christ. 1910, Reverend Rev. Ted. Kailan ko lang nakita yan, hindi ko alam yan. The essence of prophecy is to give a clear testimony about the Lord Jesus Christ. Ito pala, upang magliwanag lalo sa atin ang tungkol sa Panginoong Jesucristo kasi maraming naniniwala. Hindi man ganito yung paniniwala, ganito ang kanilang ginagawa. Ganito ang lumalabas sa kanilang buhay na ang Panginoong Hesus ay nagsimula lamang sa Bethlehem ng Galilea, ng Judea. 2,000 years ago lang ang Panginoong Hesus. Pero kung titignan natin ang mga prophecy, ang propesya nagsimula sa walang hanggan ng Panginoong Hesus, kasama na siya ng Diyos Ama, the Triune God, kasama na siya magmula sa walang hanggan. Ito nga ang essence ng prophecy para makilala natin. Nagsimula ang Panginoong Hesus sa kanyang pagiging tao doon sa Bethlehem ng Galilea nung may panganak siya ng Birhen Maria. Pero Jesus, the Son of God, simula siya mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. He is eternal. Ito ang sinasabi din dito. Pagka binasa mo yan. Alam po ninyo, pagsimula pa lamang na magkasala ang ating ninuno, si Adan at Eva,
Hindi ba binigyan sila ng isang utos lamang? Lahat ng mga bagay pwede niyong gawin. Lahat ng mga pagkain dyan sa garden ng halamanan ng Eden ay pwede niyong kainin, pwede niyong tikman. Mag-enjoy kayo. Kayong mamamahala sa mga hayop dyan. Kayong mamamahala sa lahat ng mga halamanan dyan. Pero meron isang halaman doon, meron isang punong kahoy doon, na ang bunga nito, sabi niya, bawal. Na oras na kainin niyo yan, mamamatay kayo. Sigurado, ang ibig sabihin, may walay kayo sa Diyos. Ang kamatayan ay hindi pisikal na pagkawala natin. May libing tayo, hindi. Yung mawala tayong kaugnayan sa Diyos, mawalay tayo, separation from God, yun ang masakit na kamatayan. Forever yan. Kung hindi magkaroon ng kalutasan. Natokso sila ng ahas, natokso sila ni Lucifer. Kaya ang Panginoon nung panagarit, gumawa na siya ng paraan. Sa isip na ng Panginoon yan, plano na niya yan. Pero dito makikita natin sinasabi niya sa Genesis 3:15, sabi niya, dahil sa ginawa mong yan, sabi niya sa ahas, lalakad ka sa iyong tiyan. Masakit yun, gagapang. Hanggang ngayon, gumagapang ang mga ahas sa pamagitan, wala silang paa, di ba? Kung makakita tayo ng ahas na may paa, magulat din tayo. Magulat din tayo. Lalakad ka. At sabi niya, pag-aalitin ko ikaw, ang iyong binhi at ang binhi ng babae. Sabi niya, ikaw ang susugat sa kanyang sakong, siya ang dudurog sa iyong ulo. Kailan nangyari yon? Dinurog ng anak ng babae ang ulo ni Satanas doon sa krus ng Kalbaryo nung ibigay ng ating Panginoon ng kanyang sarili para bayaran ng ating mga kasalanan. Nasugatan nga pinakuan nga siya. Ang dalawang sakong niya pinako. Yan ang sinasabi riyan. Pero sabi niya, siyang dudurog sa iyong ulo. Ang ibig sabihin, utas ka na. Bilang ng araw mo, doon pa man, ang kamatayan ng pagkahulog sa impyerno ay pwede nang iwasan ng bawat tao. Katulad ng mga nakaranas, katulad natin, na iwasan na natin yan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa Isaiah 7:14, yung sinasabi riyan, si Haring Ahas ng Juda, lulusubin sila, natakot, lulusubin sila, may banta sa kanila ang Assyria at saka Northern Kingdom ang Israel. Ang Israel, na-divide sa tuyan eh. Ang Northern Kingdom, ang Israel ang tawag dyan, 10 tribo. Ang Southern Kingdom, kung nasa ng Juda, ang pinanggalingan ni David, ang pinanganakan ng ating Panginoong Hesus, ay ang 2 kingdom. Lulusubin sila ng Assyria, nagtandem yung dalawa, may banta sa Southern Kingdom. Natakot ang hari ng Southern Kingdom, si Ahaz, sabi niya, nanginginig, sabi ng banal na kasulatan, at ang kanyang panginginig, parang isang punong kahoy na binagyo. Alam na alam ni Nato yan. Pag bumabagyo po sa atin, doon sa Pampanga, kaiba kaysa rito. Ang bagyo nun talagang bagyong-bagyo. Parang matatapos na talagang mundo. Kasi malawak eh. Ang hangin, hindi na, magtitingin na naman kayo. Mangyayari ba yan? Magtitingin na lang kayo. Kailan ba titigil ito? Talagang makakapanalangin ka. Parang ganyan ang panginginig ng bayan hanggang sa kanilang haring si Ahaz. Nagsalita ang Panginoon sa pamagitan na Isaiah. Sabihin mo sa kanina, sa hari, huwag siyang matakot, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayaring lulusob dito, sabi niya. Humingi ka ng senyalis, sabi niya, kahit na anong laking sign ang ihingin mo, ibibigay sa iyo. Kahit na kasing taas pa ng langit, ibibigay sa iyo. Ay, itong ahas na ito, talagang ahas din eh. Ang ngari nito eh. Hindi matuwid sa Panginoon ito eh. Ayaw kong ihingi. Sabi niya, hindi ko susubukan ng Panginoon. Akala mo, kung kayo ngayon sasabihin ng Panginoon, humingi kayo ng sign. Anong gusto niyong sign? Kayo mag-aasawa pa. Anong gusto niyong sign? Magkakaroon kayo ng isang manap buhay na maganda. Anong gusto niyong sign? May employ kayo sa isang international company. Yan lang kayo sa bahay nagtatrabaho. Ang sahod ninyo $. Anong sign? Ang sabi niya, ayoko. Kung ayaw mong humingi ng sign, ako mismo sabi ng Diyos, pamagitan na siya ang magbibigay ng sinyales. Sabi niya, ang isang dalaga ay panganganak, sabi niya, at tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin, Diyos sumasa atin. Kung nasa atin ng Diyos, kahit na anong banta ng mga pangyayaring masama, pag sumasa atin ng Diyos, ang Emmanuel, nasa safe place tayo. Yan po ang hula sa kanya. Doon sa Isaiah 9:6, itong sinasabi natin, ganda ng pagkakalagay, di ba? Okay lang yun. Matagal na yung ating dati rito.
For unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Si Jesus. Emmanuel din ang tawag, ang kaligtasan sumaatin. Yan. Dalawa ng mensahe yan, kompleto na sa atin. Yan ang Isaiah. Pero, ang pinakamaganda, yung sa Micah 5:2. Ito po inula rito more than 700 years before na ipanganak ang Panginoong Hesus. Ang sinasabi sa Micah 5:2, but you, Bethlehem Ephratah, are only a small village among all the people of Judah. Isa kang maliit na barangay lamang yan sa lahat ng mga barangay ng Huda. Yet, a ruler of Israel will come from you, one whose origin are from the distant past. Yung sinasabi ko kanina. Ikaw, sabi niya, Bethlehem. Yung Bethlehem po pinanganakan ng Panginoong Hesus. Pinakamaliit na village daw. Walang sikat na tao roon. Pero ganun pa man, sabi ni Micah sa kanyang hula, manggagaling sa iyo, sabi niya, ang pinuno ng Israel. Ang ibig sabihin, ng hari. Noon pa, inula na maghahari siya. One whose origin is from the distant past. Yung distant past na ito, from eternity past, ang ibig niya sabihin, hindi nagsimula ang ating Panginoong Hesus doon sa sabsaban na ipanganak siya bilang tao, yes. Pero ang hari ito, hari na siya noong paman. From the everlasting, it speaks of God's incarnation in the person of the Lord Jesus Christ. Yan ang hula po. More than 700 years. Before, it happened just as it was prophesied, exactly at pinpoint accuracy. Anong ibig sabihin sa atin yan? Kung ito'y naihula sa kapanahunang itinakda ng hula at nangyari ang aktual na pangyayari, eksakto place, time, and circumstances, lahat ng pangako ng Diyos sa atin ay matutupad. Ito ang ating take home. Ito ang ating take out. Kung nangako ang Panginoon sa atin, sasama siya. Kung nangako ng kapatawaran ng Panginoon sa atin sapagkat sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas, gagawin niya yan. That is our application. Walang hindi magaganap sa kanyang mga pinangako ang Diyos. Kung sinasabi ng banal na kasulatan, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Pag nag-confess tayo, itaga mo sa tubig, sa bato, mangyayari. Yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Lahat ng pangako ng Diyos ay kaya niyang gawin kasi matapat siya at kaya niyang gawin kasi may kakayanan siyang gumawa. Siya lamang ang pwedeng may magawa niya. Nangangako tayo sa Paskong darating. Sabi, maglilingkod na ako sa iyo. Ay, hindi pa nagbabagong taon eh. Nakalimutan na natin ang pangako natin. Minsan gusto natin gawin, pero dahil sa kainahan natin, hindi natin magagawa. Wala tayong kakayanan. Kung minsan naman, talagang sinasadya natin kalimutan. Magkahanap buhay lamang ako, Panginoon. Ang unang sweldo ko, ibigay kong, ang bonus ko, ibibigay ko sa iyo. Pagdating nun, sabi niya, ang dami ko palang babayaran, tsaka ka na muna, Panginoon. Ang Diyos ay hindi po ganun. Gumaling lamang ako sa karamdaman ko. Minsan ayaw nating sabihin yan, ayaw nating mangako, pero sumasagi sa isip natin. Gumaling lamang ako sa karamdaman ko, Panginoon, talaga, hindi ko makakalimutan ng prayer meeting. Hindi ko makakalimutan ng pagsamba. Ang dami pong ganyan. Actually, hindi lang dito sa atin. Sa lahat ng mga iglesyang, tunay na iglesia naman ng Panginoon. Pero ang Diyos, pag sinabi niya, ito ang gagawin ko, gawin mo to, mangyayari yan. Mayroong siyang kakayanan at tapat siyang mangako. Yan. The prophecy about the birth of the Lord Jesus Christ. Now, ang pangalawa, the participation of Mary in the birth of the Lord Jesus Christ. Ano ang role ni Mary? Anong kanyang bahagi? Anong kanyang participation? Naku, napakalaking involvement, katulad ng magit natin kanina, napakalaki ng participation niya. Siya talaga ang naging nanay ng ating Panginoong Hesus. Nagdala sa kanyang sinapupunan. She was the mother of Jesus, conceived by the Holy Spirit. Matthew 1:21. She willingly submitted to the plan and the will of God.
Willingly 100% nag-submit siya riyan. Bihira. Kahit na sa mga pastor na kinikilala natin, mga sikat na auto na pastor, ang gumawa niyan. He submitted fully, willingly. His role in history was unique, unprecedented. Sabi nga ni, never to be repeated again. Ito kay Butchangko ito. Nung awotso, Immaculate, Mary, Immaculate, Fiesta ng Pasig, birthday ni Arman Alomisen. Nandun siya ngayon sa Dubai. Sinasabi niya yan. Pero ang sinasabi niyang iba ni Butchangko, isa sa mga binabasa kong author, hindi ko paborito. Pero binabasa ko siya kasi magaling siya sa Philippine Star. Maraming hindi totoo sa kanya sinasabi, maraming hindi dapat. She was a hero of faith. Ito galing sa akin. Si Maria, kung ako ang magbibigay ng evaluation, ng assessment, hero siya ng faith. Pwedeng-pwede siyang isama doon sa Heroes of Faith sa chapter 11 ng Hebrews. Pero, tingnan po natin. Sabi ko kanina, hindi natin iaangat sa dapat niyang kalagayan. Hindi natin siya bababa sa dapat niyang kalagayan. Pagtutuwid sa maraming pagkakamali, kasama na po ako riyan dahil ako galing doon sa pananampalatayang yun. Si Mary ay banal. Matapat, matiisin, masunurin sa kalooban ng Diyos at walang masamang masasabi tungkol sa Kanya. Kayo, umasgan niya. Meron kayong nababasang masama tungkol kay Mary? Wala po. Pero hindi siya immaculate. Hindi siya nagpatuloy na walang kasalanan, na birhen, I would say. At hindi siya imakuladang hanggang nabubuhay siya, nagkasala siya. Saan po natin kinuha yung pagkakasalang yan? Ang sinasabi ng Romans 3:23, ang lahat ng tayo nagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kasama si Maria diyan. Si Jesus lamang dahil may mga talatang nagsasabi, hindi siya nagsinungaling ang Panginoong Hesus, hindi siya nasampungan ng daya, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan. Si Jesus lang yun. Pero si Mary, nakikita natin maging sa kanyang pagpupuri sa Diyos, nung magbuntis ang kanyang pinsan, si Elizabeth, kay John, imposible rin yun. Matanda na rin yun. Hindi na, ayun ay bahug din yun, pero nagbuntis siya kay John the Baptist. Ang sabi ni Mary, sa kanya nagpuri siya sa Panginoon. Sabi niya, ako'y nagpupuri, nagagalak ako ng gayon na lamang sa aking Diyos na aking tagapagligtas. Si Mary ay meron ding Diyos katulad natin. Kailangan din niya ng tagapagligtas na katulad natin. Ang nangangailangan ng tagapagligtas ay may kasalanan katulad ko. Kung wala kayong kasalanan, di nyo kailangan ng tagapagligtas. Si Mary, kahit na banal siya, kahit na masunurin siya, kahit na binibigyan ng pugay, ay makasalanan din siya kasi kailangan niya ng. Hindi siya spotless clean, hindi totoong wala siyang kasalanan, at lalong hindi totoong wala siyang original sin. Yan po ang paniwala namin noong Katoliko ako eh. Si Maria daw walang original sin. Si Jesus ang walang original sin sapagkat si Jesus walang human father. Si Mary mayroong human father. Ay yung mga father, mga anak kayo, dahil kayo rin ay makasalanan, mga anak ninyo makasalanan din. Yan. Lahat ng tao ganyan. Si Mary po yun. Si Virgin Mary hanggang may panganak si Jesucristo ay Virgin Mary siya. Pagkatapos may panganak si Jesus, nagkaroon na siya ng marami pang mga anak kay Joseph, lalaki at babae. Sa lahat ng ebanghelyo, 4 na ebanghelyo, binabanggit po yan ulit-ulit. Nagkaanak si Mary. So tama po yan. Marami siyang anak. Hindi si Jesus lang anak niya. Si Jesus, naipanganak siya, hindi anak ni Joseph, naipanganak siya, virgin siya. Pero pagkatapos noon, may panganak ng Panginoong Hesus, nagsiping na sila ni Joseph, nanganak na siya ng marami, babae, lalaki. Nung una, ang mga anak ng yan, ayaw maniwala sa kuya nila na ito'y Mesyas. Bandang uli, nakumbinsi sila. Tagal. At tinutuya-tuya siya. Yan po ang katotohanan. Si Mary ay isang babaeng banal, pero hindi siya walang kasalanan. Kaya hindi dapat sambahin. Diyos lamang ang dapat sambahin. Pagtutuwid po yan, ako kasama ko riyan, hindi siya dapat sambahin. Hindi siya dapat dalanginan sapagkat kahit na si Paul, kahit na ang lahat ng mga apostol, kahit na si Abraham, di natin pinapanalanginan yan. Manalangin tayo, sumamba tayo sa Diyos lamang. Yan. Inuulit-ulit po yan. Hindi natin dapat i-venerate ang loyalty natin, hindi dapat sa Kanya
Hindi tayo dapat magtuon ng ating devotion sa Kanya. Ang sabi nila, ito, nakadebate ko po rito yung aming boss nung umalis ako sa trabaho. Gusto niya ang devotion namin, binuksan niya yan sa akin. Bakit ninyo bine-venerate natin si Mary? Ano bang masama? Ang devotion natin kay Mary, ano bang masama? Bakit ayaw mong sumama sa Bible study namin? Bakit ayaw mong umaten ng misa rito? Mga kapatid, sinabi ko sa kanya, boss, wala nang marami pa akong papaliwanag. Ang sabi niya, bakit ang si treasurer, sabi niya, mas mataas sa iyo yan, mas matanda sa iyo yan. Bakit siya sumasama sa akin? Alam ko, protestante yan. Boss, hindi ko po alam sa kanya. Hindi ko alam ang kanyang. Pero ako, kung talagang para hindi tayo mag-aaway, I accept my resignation. Today, effective today. Nanindigan po ako. Effective today, consider me resign. Naku, bumagsak ang bossing countenance ng boss ko. Kala ko, bumagsak sa upuan eh. Hindi naman ganyan, Oscar, hindi naman ganyan. Sabi niya, please stay. Lumabas siya, pinunta ng board. Sa meeting, sabi niya, help me convince Oscar to stay. Pero nakapag-decide na ako. Hindi ko alam. Mahal ako ng kumpanya. Ang pribileyo ko napakalaki. Sumasahod ako ng gusto, ng maganda. I can sign. Walang question sa akin. Mga representation, pero hindi ko ginagamit yan. Allowance, hindi ko ginagamit yan. Paglabas ko, tinawag niya yung treasurer. Sabi ng treasurer sa akin, pare, sabi niya, matanda sa akin ito. Pare, sabi niya, mamili ka ng mga sasakyan dyan. Kung aling gusto mo riyan. Nung pagdating sa board meeting, sabi niya, Oscar, sabi niya, magpahinga ka muna. Don't decide. Go to Singapore, go to Hong Kong with your family, 1 week, all expenses paid. Pero paglabas ko sa kwarto, narinig ng Senior Vice President na siya ay hindi na rin maganda ang kanyang kalagayan sa management. Balita ako, nag-away kayo ni Presidente. Ako, pinasasamba niya ako. Pagdating doon ko, ako itataya ako ng aking ano. Ano kaya? Sabi niya, marami nang umaalok sa akin. Magtayo tayo ng sarili natin. Everything is history. Nangyari yon, gawa namin. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Pero tinaya ako po para ng aking. Ito, si Maria ay isang babaeng banal, pero hindi natin dapat sasambahin. Diyos lamang ating sasambahin sapagkat ang Diyos natin ay jealous God. Hindi niya ibibigay ang kanyang gloria kapanino paman. Pinasabi po na salita niyan, He will not give His glory to anybody. Pagdating sa kabanalan ng Diyos, siya lamang dapat nating sambahin. Hindi po si Mary, hindi si Saint Peter. Yan ang patron ng aming bayan sa Apalit. Hindi si Paul, hindi si Mary. Walang ibang taon dapat tayong sambahin maliban ng ating Panginoon. Ang lahat ng mga mananampalataya dapat ganyan. Hindi tayo dapat dumalangin sa Kanya. Hindi tayo maririnig. Gugulat pa. Nasa langit siya, siguradong nasa langit si Maria. Pero hindi tayo dapat manalangin sa Kanya. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, anuman ang ilingin nyo sa aking pangalan, sabi ng Panginoong Hesus, ulit-ulit po yan. Humingi tayo kay Jesus, ibibigay ng Ama. Ang sabi ng ating Amang Diyos, isang Diyos, napag-aralan namin sa mga kasinyo yan, kabisado. Hindi po tatlo ang Diyos, isang Diyos, 3 persona. Pero ang sabi niya, manalangin kayo sa aking pangalan, sigurado ibibigay ng Ama. The Holy Spirit, i-guide tayo sapagkat ang tao ay magiging karibal ng Diyos. Ayaw po niya yan. Si Mary ay santo. Pero hindi tayo dapat, hindi siya, santa siya, di ba? Santa Maria nga eh. Hindi tayo dapat manalangin. Yung mga ginawa nating panalangin dati, ang haba. At kami po, baka walang pumantay sa amin eh. Bago kami matulog, mag-rosaryo kami. Pag-gising namin, magro-rosaryo kami. Ganyan ang patakaran sa buhay. Sa totoo lang, sabi ko nga kay Ate Linda, the fear of God, nakuha ko yan sa pamilya, sa nanay ko. Ang tatay ko, sugarol. Walang nag-aaral na tatay ko, natapos ng college, pero sugarol.
Kasi medyo na spoil yan. Siya lamang nag-aaral sa mga magkapatid, may kaya sila. Ang nanay ko, mababang pinag-aralan, pero banal siya, ang buhay niya. Pero hindi niya hinabot ng banal na. Ang tatay kong siguro, linabot ng ebanghelyo, naligtas. Ang nanay kong banal-banal, hindi ko alam kung nasaan. Sumalangit na ang, yun, pwede natin nasa sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Banal ang buhay, banal ang patutuo. Sabi niyo, mabait si Kuya Oscar, nakuha ko sa nanay ko yan. Ang tatay ko siguro, bago namatay, 2-3 taon, inabot ng ebanghelyo. Naligtas. Wow. Ang biyaya ng Panginoon, ganyan. Napakasalbahin natin. Pagkatapos nung nakilala natin ng Panginoon, nagsisi tayo ng kasalanan just like that at tinalikuran natin ang kasalanan, tinanggap natin, sinampalatayaan natin tagapagligtas ng Panginoong Hesus. Wow, naging merry ang Christmas natin. Merry's Christmas and our Christmas in that aspect are the same. Kailangan natin ng Panginoon, kailangan natin ng tagapagligtas. Jesus is the only mediator between God and man. Yan. 2 Timothy 2:5. There is only one mediator, tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Jesucristo. Ang taguri ng Panginoong Hesus na paborito sa kanyang pangalan, kanyang sarili, anak ng tao. Anak din siya ng Diyos. Yung prerogative ng Diyos, ginawa niyang lahat eh. Kabisado ng mga kasenyor yan, lumakad sa ibabaw ng tubig. Kabisado ng mga kasenyor yan, nagpakain ng 5,000 mahigit sa pamagitan ng ilang tinapay. Pinatigil ang bagyo, tumahimik. Tahimik pa sa pusang natakot sa lindol. Lahat ng mga prerogative ng Diyos ay ginawa ng Panginoong Hesus. Pero yung tao, hindi natin dapat sasambahin. All the above mentioned facts and taken from the Bible. May Bible reference po ito. Kung gusto nyo may dispute kayo, ay si Pastor Ted, pwede niyang mabanggit sa inyo. Meron kong kopya, babanggitin ko sa inyo. Hindi po natin dinedegrade si Mary, the Mother of Jesus. Si Mary, Mother of Jesus. Pero si Mary, hindi natin dapat tatawaging Mother of God. Dahil walang ganyang nakatala sa Bible. Dahil kung may Mother of God, may Father of God. Kung may Father of God, may lolo ang Diyos. Ay wala ng Diyos pagkaganyan. Di ba? Ang Diyos ay nag-iisa magpasawalang hanggan bago ang dumating ang panahon, wala pang kalendaryo, Diyos na wala. Hindi kayang abutin ng isip natin yan, kahit ng mga theologian. At hanggang sa walang hanggan siya. So maliwanag po yan. Si Mary is one, if not the most godly person in the New Testament. Palagay ko siya pinaka-godly. Sabihin nyo sila Peter, sabihin nyo sila Pablo, pinaka-godly si Mary. Pero si Mary, tao, hindi Diyos. Hanggang doon lang, yung devotion natin, yung veneration natin, lalo na yung pagsamba natin, pananalangin natin, huwag po sa Kanya. Kita nyo ang Kanyang attitude, dapat ito ang maging model natin sa Kanya. Panalan. It must be done to me according to the Word of God. It was done to the loveless. It must be done to me according to the Word of God. Yan. Ayon sa ninasa ng Panginoon ay mangyari nawa sa akin. Walang reklamo. Sunod lang siya. So nakita po natin yan. The prophecy about the birth of the Lord Jesus Christ. The participation of Mary in the birth of the Jesus Christ. And the pronouncement of the birth of Christ. Pronouncement. Ginawa ng anghel yan mula sa langit. Simpleng kapanganakan sa sabsaban, pero in-announce sa mga lowly shepherd na pinag-aralan nyo ng Biyernes. Hindi ko pa yung inabot kasi si Ate Linda may masamang pakiramdam. So umabot ako, patapos na yung panalangin. Nakapanalangin pa rin tayo para sa kanya. It was done. The announcement was done to the lowly shepherd. Nagpapastol sa parang ang mga pastol na yon, ang mga pastol talagang pinakamaliit na sa kanilang society sa panahon yon. Walang impluensya yan sa buhay. Parang sa atin ngayon, parang namumulot lang ng basura. I'm sorry to say that. Ganon sila. Unang-una, mabaho ang mga pastol. Hanggang gabi. Hindi na naliligo yan.
Ang pinapastulan tupa, baka, kambing. Sinong nakalapit na sa kambing? Merong kambing doon sa ating malapit, dalawa. Tuwan-tuwa ako, sabi ko kay Ate Linda, maganda may kambing dyan. Yung perwis, yung damo na umaharang sa ating dinadaanan, uubusin ng kambing yan. Tama nga nung pagbalik namin ngayon, kinagano niya yung mga damo doon sa dadaanan namin. Hindi na natin kaya yan. Mabaho sila. Pero ang announcement ng mga anghel, sabi niya, today there has been born for you. Sabi niya, a Savior, the Lord. I bring you good news of good tidings, glad tidings. Joy. Don't be afraid. Yan po ang announcement. Kaya ang Pasko, ang dalang mensahe sa nito, isang mabuting balita ang dala ng Pasko sa atin. Kagaya ng mga pastor, hindi tayo mangamba, hindi dapat tayo malungkot, hindi dapat tayo matakot. Ang dami nating kinatatakutan. Sila nung bumaba. Ang bumababa naman ng anghel sa harap mo at nandun kayo sa parang, nagkukwentuhan marahil habang binabantayan ng mga pinapastoran ninyo. Pagkatapos mag-a-announce, ano sa palagay ninyong announcement ng anghel? Sabi niya, oy mga pastol, hindi siguro. Talagang malakas, pastol. Huwag kayong matakot. Pagkatapos niyang hindi pa natatapos, nandun ang anghel. Boses, o nakita nila, pakita, dumating ang laksalaks ng anghel eh. Kasamang umawit ng joy to the world eh. Kasamang umawit ng sopas, mamaya may sopas tayo, merienda, di ba? Soap as the boys. Mamaya magkakaroon tayo niyan. Soap as the boys. Wow, the announcement. Oh, Savior who brings salvation, Jesus, and He will have a son, and you will name Him Jesus, for He will save His people from their sins. Messiah, ang ibig sabihin niyan, the expected King and Deliverer of the Jews, binanggit natin kayo. Ang inaasahan nila siyang hari. Ang inaasahan nila, deliverer sa kanila. Ang inaasahan nila, higit pa kay David, a warrior, para palayain sila. Dumating ang Panginoon na ipanganak sa sabsaban. Wow! Pagkatapos hindi naman pala magtatanggol. Eh ang pakay niya kasi kaluluwa eh. Ang pinakamalalang problema ng tao talaga, hindi yung nasasakop tayo ng kahirapan, hindi yung nasasakop tayo ng mga Spanish, hindi yung nasasakop tayo ng mga Hapon, ng mga Amerikano. Hanggang ngayon gusto tayo sakupin ng mga komunista at ang mga political leader natin na corrupt, yan ang sumasakop sa atin. Hindi po yan. Totoong masama yan. Pero hindi pa rin yan ang pinaka-problema. Ang pinaka-problema natin, yung kasalanan. Ito ang gustong solusyonan ng Panginoon sa kanyang kapanganakan. Lord. Yan ang tawag sa kanya, Mesias, Savior. Ang Lord, God, Supreme Being, perfect in power, wisdom, and goodness, who is to be worshipped. Lord, in original, designated, reserved for God, but later applied to the Messiah, as with doon po sa Philippians 2:11, Acts 2:26. Ito, ang naipanganak sa sabsaban, tinatawag na Mesias, tagapagligtas, Lord, Panginoon, Diyos na makapangyarihan na dapat sambahin. Ito ang announcement, ang pronouncement ng mga angel. Ang pang-apat, ito po ang ating huling, the purpose of Christ's birth. Alam nyo na. Alam nyo na yan. The prophecy about the birth of Christ, the participation of Mary in the birth of Christ, the pronouncement of the angel about the birth of Christ to the lowly shepherd. Ang pang-apat, the purpose of the birth of Jesus. To bring good news of great joy. Christ's birth is to save us from the penalty of our sins. By dying on the cross and shed His blood, precious blood, panlinis ng ating kasalanan. Bakit? Hindi ba kayang iligtas ng Diyos ang tao kahit hindi mamatay ang kanyang bugtong na anak, kahit hindi magkatawang tao? Pwede. Kung argumento ng tao sasabihin na, pero hindi mangyayari.
Hindi papayag ang Diyos na gano'n kasi injustice yun sa kanyang sarili. Hindi niya magagawang ang baluktot ay tutuwirin ng Diyos. Ay Diyos na banal. Ang nagkasala kailangang mamatay. Ang banal kailangang mabuhay. Magkasala tayong lahat. Imbes na tayong mamatay, inalaw niya magkatawang-tawang ating Panginoong Hesus. Ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Hebreo, the purpose of His incarnation, sabi niya, basahin ko na, because God's children are human beings made of flesh. Tayo, made of flesh and blood. For only as a human being could He die, the Lord Jesus Christ. Parang tayo, made of flesh and blood. Sa pagiging tao lamang ang Panginoong Hesus, kaya nagkatawang tao, pwede siyang mamatay. And by dying, could He break the power of the devil who had the power of death, over death. Hebrew 2:14 and 15. Ito po. Kailangan pala siyang magkatawang tao upang so that maging capable siyang mamatay katulad natin. Dahil kung di siya mamamatay, walang magbabayad ng ating kasalanan. Dahil kung mananatili siyang hindi siya nagkatawang tao, di pwedeng mamatay ang Diyos. Sa kanyang pagkakatawang tao, the biggest problem ng humanity, that is sin that separated us from God, yun ang purpose, nagkatawang tao so that pwede siyang masubject sa kamatayan. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. Di ba? Pagpapalang talagang hindi matatawaran during this Christmas. The prophecy about the birth of Christ, the participation of Mary in the birth of Christ, the pronouncement of the birth of Christ to the lowly shepherd by an angel from heaven. The purpose of the birth of Christ, to bring good news of glad tidings, salvation to people. Sa mga panahong ito, kung ang ating Pasko hindi ganito, as narinig natin ang dating ng Pasko sa atin, ibig sabihin wala tayong relationship pa kay Jesus. Now is the time. Make your Christmas relevant. Make your Christmas meaningful. Ang gawin mo lamang, Panginoon, narinig ko ang mensahe mo. Ikaw pala'y tagapagligtas ng aking kaluluwa. Kaya ka pala naipanganak doon sa krus, sa sabsaban, sa Bethlehem, upang mamatay ka. At kayo namatay 30 years after doon sa krus ng Kalbaryo. I confess my sin. Kinikilala kitang tagapagligtas ko. I open my heart to you. Save me, forgive my sins. Magiging meaningful po ang Pasko niyo. Ito ang message ng Pasko. Emmanuel, God with us. A son is given. Binigay na sa atin yan, regalo. Regalo ang kaligtasan natin kasi regalo ng Diyos sa atin si Jesus. Hindi tayo nararapat dyan. But, biyaya yan, regalong, hindi man tayo karapat dapat inalok sa atin. Tanggapin po natin ang regalong yan. Pagpalain tayo ng Panginoon.